ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Confirmed, wala talaga siyang balak harapin itong kaso na kinaharap niya ngayon dito sa impeachment sa House of Representatives. Alam natin na talagang desperado na sila, natatakot na lumabas ang ebidensya, natatakot na lumabas ang kasuhanan. Kasi alam ni VP Sara, paglabas ng ebidensya, wala na siyang takas. Sir, how will this affect the April 14 hearing? Well, sana wala itong epekto doon sa proseso natin dito sa House of Representatives. Dahil ito isang constitutional mandate na dapat natin gawin at dapat natin ginagawa. Habang ginagawa natin iba pang mahalagang trabaho na tugunan ang problema ng ating mga kababayan. Kung have you read the petition filed by the VP Sara Camp, and how confident are you that the SC will jump this petition? Well, sa totoo lang, yung man-raise si Sara Duterte doon sa kanyang petition sa Supreme Court ay covered na ng mga ginagawa natin dito sa House of Representatives in terms of complying with the Constitution, the House Rules of Impeachment, and even the ruling of the Supreme Court. So walang dahilan para maantala itong sinasabi natin matagal ng long overdue na paglilitis sa kanya. Dahil may utang na katotohanan ang VP sa taong bayan at ito yung panahon para siya humarap dito. Sir, hindi po kayo nangangamba kasi yung isa sa mga ginamit yung argument sa net kasi yung violation dun sa one-year bar, which was the reference of the Supreme Court bakit naging unconstitutional yung first impeachment. So, wala po ba kayong fears about that argument this time? Well, sa ngayon, very confident tayo. Naging maingat ang proseso dito sa Committee on Justice and we are confident with how we are proceeding sa pagsunod doon sa letters of the law, particularly yung processes within the COJ. Sa totoo lang, yung pagsunod nga natin na ito, sabi ng iba, parang nagpapabagal sa proseso. Pero naniniwala tayo sa rule of law in due process. Kung may regret ba kayo na nag-endorso kayo ng complaint before February 6? Kasi same sa mga argumento nga ni VP Sara. Well, wala tayong regret kasi sa dulo malinaw yung pananagutan natin sa taong bayan. The same way na sana malinaw kay VP Sara yung pananagutan niya sa taong bayan. Wala siyang karapatan na mag-aspire for a higher position kung dito pa lamang bilang vice-presidente, hindi na niya kayang gawin yung kanyang constitutional mandate. Yung pinapa-invalidate si VP Sara sa House Rules of Impeachment, dalawang sessions. Do you think that's an admission na grounded on existing laws and House rules yung proceeding na nangyayari? Well, this petition reeks of desperation. At alam natin kapag desperado, talagang gagawin ang lahat para ma-derail yung process. And we hope that the Supreme Court will see that we are fully compliant with not just the Constitution but even with their own ruling. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Sorry, nagulat ka na.